Ilang beses ako naka-encounter noon nung nagtatrabaho pa ako sa pabrika. Nadali yung kotse, nagasgasan lang talaga mga boss. Kitang kita ko parang di naman talaga asing guhit. Parang nagkaroon lang ng konting kumbaga sa damit ay mancha. Masasakit na yung binitiwang salita dun. Nag-aaway, minsan pisikalan pa nga personalan na salita. Yung tipong parang kayabangan or bastos. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? Huwian na naman tayo mga boss. Tapos na naman ang isang araw ko mga boss. Makakapagpahinga ako ngayon mga boss. Kasi wala akong part-time 7-Eleven. Tapos na kahapon. At bahay lang ako mga boss. Alam nyo na, papahinga. Pero bago tayo umuwi at bibili muna tayo ng tilapia. Sa Fresh Mart, pinabibili tayo ng tilapia. Alala ko tuloy sa Pilipinas. Iba talaga pagka yung sariwa, ano? Kasi sa atin sa Pilipinas, sa palengke talagang paunahan yan Madaling araw pa lang, ang dami ng namimili talaga kasi talagang sariwang-sariwa talaga, lalo na kapag magang-maga ang pumunta. Lalo sa lugar namin mga boss. Shout out sa mga taga Aplaya, Lingga, Calamba City, Laguna mga boss. Yun yung tinatawag naming Baywalk, Pantalan. Kasi doon dumadaong yung mga galing Ibayo, galing ng Runggot. May mga klase ako doon dati nung elementary at high school. Yan. Shout out sa mga nag-aral sa Lingga Elementary School. Doon ako nag-elementary At ang high school ko naman sa Calamba Bayside National High School. Sa Barangay Palingon mga boss. Shout out po sa inyo. Yan, dyan ako nag-aaral mga boss. Dami ko na sinabi no? Bibili lang ng tilapia. Siyempre mga boss, alam nyo naman marami tayong naaalala kapag mga nangyari sa atin nung bata-bata tayo sa Pilipinas Kasing ko muna ito. Oops. Yan. Nakatamaan ko pag atras Dito mga boss, pagka dumating ka sa puntong na-aksidente ka dito, nakabangga ka o binangga ka, wala kang kakaba-kaba pagdating sa, alam nyo na, sa areglo. Kasi dito ang areglo talaga yung insurance, sasagutin talaga ng insurance yan. Kasi bawat sasakyan dito ay naka-insured mga boss. Kaya dito hindi tulad sa atin. Nakakayaman sabihin, hindi tulad sa atin Sa atin sa Pinas, kapag magasgasan mo lang ng konti, ilang beses ako naka-encounter noon nung nagtatrabaho pa ako sa pabrika. Ilang beses ako naka-encounter na, alam niyo yung nagpe-pedicab,
Yun yung trabaho nila, yun yung doon sila kumukuha ng kinabubuhay nila sa pamilya nila. Nadali yung kotse, nagasgasan lang talaga mga boss. Kitang-kita ko parang di naman talaga asing guhit. Parang nagkaroon lang ng konting kumbaga sa damit ay mancha. Masasakit na yung binitiwang salita dun sa sa pedicab driver. Wala tayong magawa hindi tayo pwede makailam sa ganung sitwasyon mga boss. So nung nakita ko, pray ko na lang sa Diyos kung ano yung nakita ko. So nilampasan ko na lang. Wala naman, at marami pa ako na-encounter talagang nag-aaway, minsan pisikalan pa nga personalan na salita. Yan, pinababayaran sa yung ganong kalaking halaga, ganyan. Dito, walang ganon mga boss. Kasi lahat ng sasakyan dito, saka insured mga boss, may binabayaran kami dito every month na insurance. Tulad dito, kahit second hand to mga boss, mayroon tong insurance. Mahigit 100. Parang 126 ganyan. Naka-insured to mga boss. Banggain ako, makabangga ako ng hayop or ano man dyan sa establishment, sagot ng insurance. Isa yun sa cover ng insurance, babayaran nila yun. Nilang kagandahan dito kapag naka-insured yung sasakyan mo sa Canada. Sa atin sa Pilipinas, hindi ko alam kung mayroon ding mga private insurance Hindi ko alam kung paano yung proseso nun o ano bang sakop talaga nung insurance na yun. Napadaldal na naman ako. Tara mga boss, pasok na nga tayo dun. Bili tayong tilapia, pambihira. Bibili lang let's go mga boss. Tilapia daw, gusto ni Mayora. Nakabili na ako mga boss. Ito. Tilapia mga boss. At bumili na ako ng tusino. Let's go. Samahan ko na. May mga produkto kasi sa IGA na wala, na meron naman sa Freshmart. Pero ganoon din naman sa Freshmart. Minsan may nakikita kami na empleyado rin nila namimili din naman doon sa IGA. Tulad sa bakery namin, meron din sila ditong bakery at deli. Pero yung bakery nila ay for mga ready bake na. Hindi tulad sa amin from the scratch talaga. Nagmi-mix kami. Para mga boss, win tayo. Nung nagtrabaho ko sa Middle East mga boss, sa Dubai at sa Qatar, hindi naman ako nakapag-drive doon mga boss. Dito lang naman ako nakapag-drive na. Pero maraming mga Pilipino doon ang may mga sariling sasakyan.
At kwento ng ibang mga Pilipino, mas mura daw yung sasakyan doon. At may mga Pilipinong nagbabuy and sell din doon. At meron mga Pilipino na nagsa-sideline. Ang tawag nila ay car lift. May mga contact na sila ng mga pasahero nila. Kalimitan mga kababayan natin. Gawa pupunta ng mall, ganyan, or mamamasyal. Kasi mahirap ang taxi dun eh. At kalimitan mga Indiano yung driver. Ibang lahi ba? Siyempre doon tayo sa kababayan natin, di ba? Mas panatag yung loob natin kasi mas magkakaintindihan kayo pag yun ang sinakyan mo, di ba? Hindi ko na-experience yun mag-drive doon sa Dubai at sa Qatar. Dito ko na lang talaga na-experience mag-drive kasi kailangan talaga. Kasi nga gawa ng alam niyo na may winter dito, talagang ang hirap maglakad. Nakakapaglakad ako dito madalang kapag si Mrs. talaga magkaiba kami ng oras, hindi niya ako nakahatid. Kaya napilitan ako nun talaga na kumuha ng lisensya dito. At hindi ganun kadali kumuha ng lisensya dito mga boss. Kung tayo sa Pinas, alam niyo na, dumaan din ako sa ganun. Yung gumamit ka ng picture, alam mo na, alam niyo ibig sabihin. Dito walang ganun eh. Talagang mag-e-exam ka talaga hanggang makapasa ka. Kahit paulit-ulit ka, every week mag-e-exam ka hanggang maipasa mo. Magbabayad ka syempre every week. Wala silang dito, yung lalapit ka kay ganito, walang ganun. Basta pag nagbayad ka doon, mag-take ka ng exam, upo ka, harap mo yung computer, pag click mo mag-start na yon. So may timer yon. So yun na, dire-diretso na yun. At hindi lang yun ang kalbaryo mo, meron pa, merong road test na tinatawag. Kailangan maipasa mo rin yun. O diba? Hindi ganun kadali, diba? Kasi una-una, kung bakit ko nasabi na hindi ganun kadali maipasa yung driving road test, kasi may instructor doon, puti. At syempre hindi mo sa ulo dito yung rules nila. Kaya bago ka mag-take nun, bago ka magpa-schedule ng road test, kung may kaibigan ka na may sasakyan, pwede kang i-guide para masaulo mo yung lugar at yung mga rules ko, ano yung gagawin mo pag ikaw na yung mag-road test. Kita nyo, napadaldal na naman. Daldal mo, Boss J. Di naman mga boss, pag off-cam naman, di naman ako ganun kadaldal. Baka magsawa na kayo sa pagmumukha ko eh. Wala si Mrs. Nasa part-time niya pa yun. Kaya wala yung sasakyan niya. Matilim pa. Gusto na natin to.
tilapia. Ang laman nito, 3 piraso sa loob. Pero malinis na to mga boss. Wala na itong bituka sa loob. Tapos, wala na rin kaliskis. Pero may mga tinik-tinik pa sa paligid niya. 2025 pa expired. Meron din ako bangus. Tocino. Paborito na anak ko. Gusto ko makarating doon sa Japan mga boss. Ano na kapag pinapanood ko yung yung video ng about sa Japan, yung kasi doon mga boss, ang linis talaga ng lugar nila. May mga vlogger na nagbablog doon. Pinakikita nila yung kanal, yung mga eskinita, kahit yung busy na area na lugar, walang kalat mga boss. Parating ako sa Singapore, nakapagbakasyon ako doon. Doon din mga boss, wala din kalat. Ang makikita mo lang talagang kalat doon mga boss, dahon. Kasi marami sila doon puno. Doon pa nga lang sa airport nila, ang dami ng puno eh. Kaya naman ako nakarating doon sa Singapore. Nagtrabaho yung misis ko doon bago siya nakapunta dito sa Canada. Nagdadry yung labi ko mga boss. Ayun. Misis ko yung unang pumunta dito. At nung nagtrabaho siya sa Singapore, nag-apply siya sa online. Naalala ko kung hindi ko na basta naalala ko lang, nag-apply siya sa job bank mga boss. Yun, direct yun sa employer mismo mga boss. Yung panahon na yun, 2012 mga gano'n. Kasi dati daw nung panahon na yun, 2012, walang bayad yung Lamiya na tinatawag. Parang ibinibigay lang yun. Pero ngayon may bayad na daw yung Lamiya. At dati daw, sabi ng misis ko, madaling makapasok sa Canada. Ngayon, pahirap na daw ng pahirap. Kung nakasabay-bay kayo sa vlog ko, yung huling upload ko, yung ang title niya ay dating air pilot sa Pinas. Ngayon, nakikipagsapalaran sa Canada. Yun, kung nakasabay-bay kayo sa akin, kung napanood nyo yun, bago lang sila dito. Yung misis niya yung student, tapos siya yung pwedeng mag part-time, pwedeng magtrabaho, kahit dalawa ganun pwede siya. Ayun, ang kwento niya sa akin na
mas mahirap na daw makapasok na student dito sa Canada. May bago daw program at mas pinahigpit daw. Pero nababago naman yun. Siguro hindi ako sure kung every year nagkakaroon ng bagong program. Wala kasi akong alam sa ganun mga boss pagdating sa mga pag-aayos ng dokumento dito, kung paano mag-apply dito. Kasi misis ko yung may alam kasi dumating ako dito, kinuha lang ako ng misis ko. Kaya wala akong ma-share sa inyo at wala akong ayaw ko kasing magyabang, magmarunong na alam ko to, alam ko yan, sasabihin ko sa inyo. Ayoko mga boss kasi hindi tama yun. Kasi maraming tao makakapanood sa'yo, tapos kung ano yung pinagsasabi mo, lumalabas sa bibig mo, wala naman palang katotohanan. Hindi mo naman pala na-experience. Alam niyo yung ibig sabihin. So, ayoko. Gusto ko kung ano lang yung alam ko, yung lang yung isi-share ko. Kaya nga minsan may nagko-comment sa akin na paano daw mag-apply ng student, ganyan. Buti naman, at may mga kaibigan ako dito, mga students. Ganon din yung sitwasyon nila, mga boss. Halos, hindi ko sinasabing lahat ng student na dumating dito sa aming town. Halos, lahat ng student dito, nanonood sila ng vlog ko. Nung nag-a-apply na sila pa Canada, sinesearch daw nila yung Chetwind. Kasi parang hindi siya, parang hindi siya researchable ba. So ngayon, siguro, sabi nila napanood daw nila yung vlog ko. Yun, nagkaroon na sila ng idea. Tapos nag-comment na sila sa akin sa Facebook page ko, ang JP Pinoy TV. Tapos dito sa YouTube ko, nag-comment sila sa akin na kung pwede ko daw ipakita sa kanila yung lugar dito, itur ko daw sila yung eskwelahan, kung saan sila mag-aaral, kasi papunta pa lang sila dito. Bigyan ko daw sila ng idea kung magkano daw yung rent dito, yung paupahan, kung saan ba daw pwedeng mag-part-time, kung pwede ba daw na hindi na kailangan ng sasakyan, pwede bang lakarin na lang. Yun, in-explain ko sa kanila. Pinakita ko sa kanila yung school nila, tapos yung titira nila katapat lang ng school. Tapos malapit sila sa post office, malapit sa clinic, malapit sila sa mismong town. Yun, nakatulong ako sa kanila kahit sa ganung paraan lang. So yun yung ibig ko sabihin mga boss, na kung ano lang talaga yung alam ko, yun lang yung may share ko sa vlog ko. Pag alam kong hindi ko alam, sinasagot ko talaga na wala akong alam about dyan, pero sisigapin ko na maitanong sa iba, sa mga students sa pumunta dito kung paano. Kaya minsan meron ako mga student na nakakasama ko sa vlog ko, at salamat naman, thanks God that willing naman sila makipag-cooperate sa akin. Sinishare naman nila. Kasi yung vlog ko naman mga boss, sa totoo lang, hindi siya yung puro kalokohan, yung tipong parang kayabangan or bastos. Hindi ganoon, hindi ganoon yung content ko mga boss. Basta sinishare ko sa inyo kung ano yung buhay ko dito, kung paano ako mamuhay, ako at ng pamilya ko. Hindi yung mga ibang Pilipino na nakikita nyo na nakasama ko sa vlog ko. So yun, gusto ko na maging halimbawa sa iba, maging inspirasyon sa iba, magkaroon sila ng idea na ganito yung buhay dito, para alam din sa atin sa Pilipinas kung ano bang mayroon dito sa bansang Canada, paano ba yung buhay dyan. Kasi napapanood lang nila sa TV snow. Kahit ako nung nung nakikita ko yung snow, ang ganda talaga talagang puting-puti, lalo na kapag alam mo yung Pasko, di ba, napapanood natin, nagkabit ka ng Christmas light, tapos yung bahay mo puro snow. Parang bibigay na yung bahay mo, di ba, kasi talaga ng yelo. At yun, nung nakapunta ako dito, talagang maganda palang tingnan, maganda lang sa simula, pero yung lamig, napakalamig talaga. Hindi pala talaga
biro-biro lang yung lamig na mararanasan mo dito. Kasi yan talagang malamig. Pag sobrang lamig, pag wala kang protection sa katawan, posible kang ma-frostbite. Yung alam niya, pag yung tenga mo sobrang tigas na, yan, pwedeng patulan ka ng tenga. Ayun, gano'n mga boss. Experience ko lang dito. Na-share ko sa inyo. Sabayan niyo ako. Sa mga nagkakape, magkape kayo. At ako maligam-gam lang. Paano mga boss? Ako ay papahinga muna saglit. I-drip lang ako saglit kasi medyo pagod pa ako eh. At nakita-kita na lang ulit tayo mga boss. Paalam muna.